In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa gawa, pagunita kay Santa Rita ng Cassia sa nanamanata sa Diyos. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Si Jesus ay muling nagpapaalala sa atin ng pinakapundasyon ng ating buhay Kristiyano. Ang pagmamahal, hindi basta damdamin, kundi isang buhay na pagsunod sa mga utos niya. Tulad ng pagsunod niya sa Ama. Halimbawa sa kasalukuyan, kapag tayo'y nagsusumikap, magmahal kahit mahirap halimbawa. Patuloy tayong naglilingkod sa simbahan, naglilimos, tumutulong sa mga may sakit, kahit tayo'y pagod o sinusubok, tayo'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Sa unang pagbasa ay tungkol sa pagtanggap sa mga hintil, hindi Hudyo. Sa simbahan, pinakita rito na ang biyaya ng Diyos ay hindi limitado sa isang grupo lamang. Ito'y bukas para sa lahat. Sa ating panahon, makikita natin ito sa simbahan, patuloy na nakikibagay sa makabagong panahon. Pagtanggap sa mga kabataang dating malayo sa pananampalataya, pagyakap sa mga dating naligaw ng landas, at pagbibigay ng espasyo sa mga laiko na magsilbi. Sa ating paggudita kay Santa Rita ng Cassia, ay kilala bilang patron ng mga imposibleng kahilingan. Buhay siya ng pagtitiis, panalangin, at pag-asa. Sa kabila ng karahasang dinanas niya sa pamilya, naging daluyan siya ng kapayapaan at pagpapatawad. Tulad ni Santa Rita, tayo rin ay tinatawagan na magpatawad sa mga nakasakit sa atin at maging daluyan ng himala ng Diyos sa ating pamilya at pamayanan. Mga halimbawa ng mga pagbabago ngayong panahon, ang paglipat sa digital evangelization, maraming simbahan ang nasa online na ginagamit ang social media upang ipalaganap ang mabuting balita. Ang pagkakaisa ng iba't ibang sektor sa pagtulong sa nasalanta, halimbawa sa panahon ng mga sakuna, nakikitang buhay na buhay ang bayanihan. Mas aktibong papel ng mga laiko at kabataan sa misyon ng simbahan. Manalangin tayo para sa mga may sakit. Panginoon, sa pamamagitan ng panalangin at pamamagitan ni Santa Rita ng Cassia at ng mahal na Berheng Maria, hipuin mo ang ng kagalingan sina Obispo Jose Pantolo, Padre Bautista,
Padre Nathaniel Cañaris, Padre Cesar Laurio, at lahat ng may karamdaman sa aming pamayanan at sa buong mundo. Palakasin mo sila sa katawan at kaluluwa. Amen. Panalangin para sa mga yumao. Panginoon, sa pamamagitan ng intersesyon ng mahal na Inang Maria, dinggin mo ang aming panalangin para sa aming mga pumanaw. Kasama na si Pope Francis, ipagkaloob mo sa kanila ang walang hanggang kapanghingaan. Naway ang liwanag ng iyong mukha ay sumikat sa kanila at makapiling kanila sa kaluwalhatian. Amen. Sa ating mga tugon, madalas wala tayong pakialam o kulang sa pagtugon sa tawag ng pananampalataya. Ano ang mga dapat nating baguhin? Ang pagiging saksi sa pamamagitan ng gawa, hindi lang sa salita. Magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng kumpisal, magsimula sa maliit na kabutihan araw-araw, maglingkod sa simbahan sa simpleng paraan, ang pagtulong sa misa, pagtuturo ng katikismo, o simpleng pagpati at pakikitungo ng may malasakit. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Biblia, kay Juan, Gawa, Catechism of the Catholic Church. Pag-ibig, mga santo bilang halimbawa, mga sulat ng Santo Papa, Evangelii Gaudium, Papa Francisco tungkol sa kagalakan ng Ebanghelyo. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, sa pagtanong at pagnilayan ang minsay ng Ebanghelyong ito. Kung may mga katanungan kayo sa pananampalataya ng ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!